Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, alam nyo ba habang naka-break po kami ni Sir Mike, pinag-uusapan pa rin ho namin is all about business. Kasi ito ho talaga yung kailangan natin ang laking bagay na tuwing hapon, iba't iba ho yung mga negosyong naririnig po ninyo, iba't iba po yung kanilang mga naisi-share po sa atin. Kung paano ba tayo, so para bang tamad na lang talaga yung, sabi nga, hindi magkakaroon ng opportunity na kumita. Okay, so para doon sa mga late na nagbukas ho ng kanilang radyo or late kami pong nasubaybayan. So ito hong dalawang naunang pinakilala sa atin ni Sir Mike ay makakatulong sa bahay, dun ho sa may mga car wash. Tapos, eto hong mga nakikita nyo ito, like, this one, medyo, ito lang yung abot ko disinfectant. Ito yung mga produkto ng Clineco na pwede rin ho ninyong ibenta kung medyo parang mabibigla kayo dun sa pag-aahente nitong mga vacuum cleaner at itong steam, anong tawag doon, Sir Mike? Steam cleaner po. Steam cleaner. Made in Italy. Ay, itong mga iba pang mga products po na ito is readily available para doon sa mga gusto ho na maging reseller. Paano ba, Sir Mike, doon sa mga gusto na maging reseller, paano ba yung kanilang gagawin? Doon po sa Clineco products, gustong maging reseller dahil mura lang naman siya, may minimum purchase lang po kayo na puhunan, 3,000 lang po. Pwede na kayo mag-reseller. Okay. And then, pwede po kayong tumawag sa aming... yung number na binanggit natin kanina. Yes, para mag-usap tayo sa percentage po. Definitely, meron pong kitaan talaga dyan. Dahil direct selling to, parang yung mga ibang brand na pan-direct selling po. Okay. So, unahin natin. Itong hawak ko is disinfectant. Ano ba ang purpose nito? Sabi mo nga, useful to dahil kahit sa kamay. Opo. Kasi po, ang kagandahan ng disinfectant natin na Clineco, it's an all-surface disinfectant siya. And pwede rin siyang sanitizer. Pwede siyang alternative as alcohol. Alam naman po natin na yung pandemic, tinamaan tayo ng pandemic all over the world. So, ito po yung solution namin. Kasi ang trabaho po namin as an entrepreneur, sumagot sa hamon ng problema. So, pag may problema, kailangan namin ng solusyon. Ganun po. Ito po, makakatulong ang purpose ng ating product, masolusyonan yung problema na, syempre kung alcohol, maganda din yon, pero yung masakit minsan sa balat, talagang parang nagra-rashes na. So, yan po ang sagot namin doon. So, ito ay pwedeng, kung nawalan kayo ng alcohol, makakatulong itong disinfectant na ito. Okay. How about this one, Sir Mike? Itong iba pa nating, like itong hawak ko is watermarks remover. Ayan, saan naman ito ginagamit? Napakalakas po niyan sa aming e-commerce at yan po ang bestseller namin. Ginagamit po yan sa mga watermarks. Alam po naman natin yung sa salamin ng bahay natin kapag hard yung tubig, may mga tinatawag tayong hard water deposits, mga acid rain. So, para po matanggal yon, hindi kakayanin basta-basta ng sabon, lalong-lalo na kung matagal na. So, yan po, ilalagay mo lang sa cloth, tapos i-rub mo yung salamin or yung poset ng kotse, ng gripo, yung poset po, at saka yung windshield ng car na may mga watermarks. Sobrang effective po, 99%. Ang ganda ng review namin yan sa Lazada at Shopee. So, ibig sabihin, hindi lang ito gamit sa bahay. Pwede rin doon sa mga sasakyan natin, especially yung mga iniiwan sa salamin ng acid rain. So, makakatulong ito. At may kasama na siyang flannel cloth po. May pranela na siyang tela na gagamitin mo. Okay, eto na ba yung standard na size, Sir Mike, or may mas malaki dito? Wala pa po kami ngayong size na mas malaki dahil ang target namin ay household dahil alam niyo po, 'di ba, nagbebenta kami ng mga vacuum sa bahay, cleaning sa bahay. Hindi pa po kami pumupunta sa mga industrial, sa commercial, wala pa po doon. So nakadesenyo talaga sa household, bahay. Household sa bahay. Po. Okay. Etong isa naman, ito rin yung isa, mas malaking version lang ito. Correct po, Sir Tony. Ito po yung isang mas malaki pa rin version. Okay. Ito para sa mga ospital, like yung St. Luke's na bumili sa amin ito pong mas malaki.
At kahit sa bahay, Sir Mike, so kumbaga kung naubos na ito, i-refill natin. Yes. At kailangan natin yan. So, pwedeng bumili niyan. Ito lang ba yung mga produkto? Mayroong carpet shampoo. Ito Ayan. po, car shampoo naman, Sir Tony. Ayan, yun ay carpet shampoo. Ito naman ay car shampoo. Oo, ang tawag namin dyan, sir, hindi lang car shampoo, premium car shampoo. Kasi, makikita mo... Ito ho yan. Ito hong hawak ko. Ayan. Yung premium, kasi nagsya-shine na rin yung car natin dyan. Na marami na po kaming tinesting na mga demo at saka pinatry po sa mga na individual na yung review nila, better than po kaysa nagpa-car wash ka. Siyempre, medyo mahal ng konti doon sa mga solution na nasa labas. But ito po, hindi siya dishwashing pang plato. Talagang pang car talaga, dinesign pang car. So iba yung pangpinggan na panlinis. Ito ay kumbaga mas mataas yung solusyon nito. Dinesign po talaga, Sir Tony, sa car para na syempre mahalin ng car natin. So yan po yung So double purpose, nakakalinis and at the same time yung surface ng sasakyan ay magsa-shine kumbaga. Totoo yun, Sir Tony, at proven yan. Yan po yan ang top 2 namin na product. Yung una, yung Watermarks, tapos yung car shampoo. Tapos, at doon sa mga interesado, pwede yung ito ang una nyong sabi nga ibenta para kumaga mas maliit-liit yung kailangan yung puhunan. Di ho ba? Okay. So, sa ngayon ay on the process pa rin yung promotion nitong mga produkto. Paano yung ginagawa nyo para maipakilala pa ito? Maliban doon sa iyong guesting, doon sa iba pang nagjo-join din ba kayo ng mga bazaar para makilala itong mga produkto ng Clineco? Yes po, umaattend po kami ng mga bazaar. Meron po kaming mga collaboration. Meron din kaming Facebook ads. Ganyan po. Basta may mga event po na mahalaga, ma-attend kami, nag-sponsor kami. Kasi baby pa po sa amin ang Clineco products. 1 year pa lang po ito. 1 year pa lang. And how is it after 1 year na ito ay nasa market na? Kumusta ang feedback, Sir Mike? Like any product po, kapag nagsisimula, very challenging po. But since ang goal namin ay makatulong sa bawat household po na makapagbigay ng magandang produkto at reliable po, tuloy-tuloy po. So, nagre-realign po kami. Like for example po, yung disinfectant, hindi naman masyadong gaanon katindi ang COVID ngayon, which is good po. So, doon naman kami nagpumupunta doon sa watermarks remover dahil ang watermarks ay tuloy-tuloy kasi pag nilinis mo after a month bumabalik. Yes. So wala ng COVID pero may iba pa naman like yung car shampoo laging may nagkakaroon ng maalikabok sa Pilipinas. Nililinis on a regular basis yung mga sasakyan. So meron kayo niyan. Adjust and adapt lang po talaga ang kailangan. Tama. Oo. Kumbaga, maaring nowadays, hindi na ganito kataas yung demand dito. Punta tayo dun sa mga nandyan, hindi nawawala yung pangangailangan. Tama po. Diba? So, yun yung maganda. So, 5 to 10 years from now, Sir Mark, paano nyo nakikita ang mga produkto ng Clineco? Maaring nationwide ay nai-introduce na. Ano pa ba yung mga plans nyo in the near future? Napakaganda po nung tanong kasi for this coming 5 to 10 years ang dream po namin ni Andrea ay magkaroon ng Clineco na unang makikita mo na yung mga products namin diyan sa supermarket. Meron po tayong mga nasa mga drugstore na po. Yes. Actually ongoing na po. Meron kami isang distributor na pinapasok sa major drugstore chain pero ang target niya muna Metro Manila kasi pag buong Pilipinas, malaki masyado. Slowly but surely. Pero why Clineco? Saan ba nanggaling yung pangalan? Sino ba yung nakaisip? Bakit Clineco? Actually po, dahil yung product namin is panlinis. Yung aming vacuum cleaner ay walang filter kasi to, tubig lang 100%. Yung steam namin tubig lang. Sabi laging nababanggit yung ecological, 'di ba? Sabi ko sa isang kaibigan ko na gumawa ng website namin kasi doon muna magsimula Sabi mag-isip tayo ng pangalan na ang idea is malinis at eco-friendly kasi yun kami.
So, tinulungan ako ng isang kaibigan na gumawa ng pangalan nito. Tapos, kinuha namin sa isang binibili yung pangalan para makapagawa ng website. So, yun ang nangyari doon. Kaya, napakaganda ng pangalan. So, ang galing nito dahil, kumbaga, environmental friendly. Kasi ito yung mga kailangan nating na i-introduce at gamitin ngayon. Yung mga produktong makakalikasan. Kasi, grabe na yung epekto. Yung pagkasira ng ating kalikasan. So at least, hindi pa naman huli ang lahat na may mga produkto tayo, Sir Mike, na magagamit na environmental friendly. At ito nga yung mga produkto ng Clineco. Tama po kayo, Sir Tony. Ang galing naman. So sa bahay, sa opisina, sa sasakyan. Ayan, ilan na ba yung mga branches nyo ngayon sa kasalukuyan? Kung ang tinatanong niyo po, sir, yung franchisee, meron na po kami, dahil ang Clineco, cleaning services po, noong 2018 ay nagsimula kami mag-franchise. Mm-hmm. We have 9 franchisee po nationwide. Meron tayo sa Cagayan de Oro, Davao, La Union, meron din tayo sa Laguna at 5 sa Metro Manila. Mm-hmm. And I think around mga 20 collaborations po na mga doon sa mga ahente naman namin nationwide, may mga around 30 na sales agent po na nagbebenta ng mga vacuum cleaner ng Grunheim Vacuum at ng Grunheim Steam. Mm-hmm. And some of them naman po, yung iba naman, they say, Mike, pabili na lang ako ng equipment mo, ng vacuum cleaner mo, pwede ba akong magtayo ng cleaning? O sige, kung yun ang kailangan niya, so yun binibigay namin. Ayun. So, kumbaga, nasubukan nila halimbawa itong mga vacuum cleaner na pinakilala natin. Mabigat ho kasi kaya hindi namin maitaas lagi eh. Medyo, di ba sabi nga, yun yung quality. Kailangan nga daw yung mabigat para matiyak natin yung magandang quality. So, po pwedeng... 5 years warranty niyan, Sir Tony. Ganun. Ang tagal ng warranty. So, kumbaga, po pwedeng bilhin nila halimbawa kung nakita nila na kailangan ko ito, not necessarily maging ahente sila, pwedeng bilhin nila and on their own baka makakatulong yan doon sa kanilang existing business, Sir Mike. Tama po kayo, Sir Tony. So doon ho sa mga kababayan ho natin, especially yun yung mga OFWs na ang pamilya ay nandito, baka gusto nyo silang marigaluhan nitong mga panlinis na ito na baka, kumbaga, yung movement naman hindi naman nawawala eh. Kasi, importante rin kasi na yung mobility natin, pinagpapawisan pa rin tayo. So, habang naglilinis tayo, gumagalaw pa rin naman tayo. Kasi yung iba para bang limited na yung movement. Ito, very useful. Hindi lang ho sa mga offices natin. And, ito nga ho mga produkto na binanggit natin. So, yung mga challenges, kasi lagi naming tinatanong, ano ba yung mga challenges na na-encounter mo? Yun na nga ho, di ba? Yung mag-introduce ng product, Sir Mike, is also a big challenge. Totoo. Lalo na nga itong mga ganitong, sabi mo nga, nagsisimula pa lang. Sino raw yung kasama mo at katulong mo sa negosyo kung meron man? Yung pong aking may bahay na si Andrea na nandito po ngayon, na very supportive po. Mm-hmm. Without her po, hindi namin malalampasan ang mga pagsubok sa buhay po. At hindi paano ang distribution ninyo ni Ma'am Andrea? Ikaw yung sino yung in charge sa marketing, sa promotion? Ikaw, si Ma'am Andrea yung sa finance po siya. Sa finance. Yan, ganyan po. So may division of labor. At saka po doon sa mga tao, sir, yung mga, for example, dahil ako naka-concentrate ako sa expansion, yung like distribution, office sa probinsya, siya naman, doon sa mga in-house na mga staff namin, doon yung kanyang ginagawa po. So marami na rin kayong kumbaga marami na rin kayong natutulungan sa ngayon, hindi lang ahente, maaring directly talagang mga employee po. Empleyado na sila. Opo. Okay. So, dun ho sa ating mga kababayan, very rewarding na alam mo na ikaw ay nakakatulong na. May mga tao nang sabi nga, natutulungan ka because of your business, Sir Mike. Kaya nga, dun ho sa ating gabay sa tagumpay, na galing din ito kay Sir Mike, the more people I serve, the more effective I become. Medyo ipaliwanag mo yan, Sir Mike.
Idol ko po kasi si Robert Kiyosaki. Noong 2014, sabi ko, meron na kasi kaming company ni Andrea noong 2010 na talaga naka-register sa DTI. Sabi ko, nangarap kami na magkaroon ng sariling brand. Ito nga po yung Gruenheim. Noong 2014, paano ba maging corporation yung company? So, nabasa namin yung Rich Dad Poor Dad. Sabi niya, ang sinasabi niya doon, the more people I serve, the more effective I become. So, ginawa ko nang yun dahil nasa service industry nga kami. Sabi ko, ito yung palang maganda. Kasi, ang gusto ng tao, yung magandang serbisyo. Yes. Kapag na-solutionan mo yung problema nila, walang sala, aasenso talaga tayo. At saka, ang mga tao kasi once na nakita nila yung maayos na serbisyo, they're willing to pay. Kung gaano man kalaki yung kontrata, basta nakita nilang maayos yung trabaho, magbabayad sila. I'm sure na i-experience mo yan. Ayan naman po may pagmamalaki ko, Sir Tony, sa mga cleaners ng Clineco, even yung mga franchisee. Ang laging sinasabi ko sa kanila na maging magalang sa mga customer namin sa cleaning services. Kasi importante na maging matapat, mapapagkatiwalaan. Kasi yun lang ang pwede nating maging puhunan Kasi madali lang maglinis Pero yung tiwala, importante po. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo na yan, Sir Mike, na kumbaga kasama, tama ho yun. Kumbaga dun ho sa mga nagpaplano rin na mag-business, someday magkakaroon din ho kayo ng mga tao na siguro kasabay ng pagpapakilala, ano man yung produkto or business na gusto nyo, i-instill din ninyo yung values na kailangan. Kasi ang ganda nung sinabi mo na hindi lang yung kalidad ng serbisyo, kung hindi yung mga tao mismo na gumagalaw. Kasi sila rin yung kumbaga sila rin yung magpapakilala. Kumbaga pag sinabing Clineco, trusted ang mga tao niyan, hindi ka lolokohin. So kasama yung magandang values sa ini-instill mo sa mga tao mo, Sir Mike. Totoo po yun. Kapag may bago kaming hinahire na mga cleaners po, yun agad ang unang sinasabi ko. Kasi marami namang cleaning company na mas magaling pa nga sa amin. Halimbawa, mas sabihin na nating mas yung kanilang equipment, importante ang tao talaga. Yun ang mahalaga, yung gagawa. Tama. So at least siguro nga maaring mas moderno yung kanilang gamit, pero what makes your services different among others is yung yung dedikasyon at nung mga tao. Nasabi nga siya yung reflection sila ng kumpanya, kumbaga sila ang isa sa mga nakakatulong. Now, Sir Mike, siguro maraming na-inspire habang nanonood sila na pwede palang walang puhunan, pwede palang magnegosyo ng reseller ka muna, magsimula. Ano yung mga pwede mo pang ipayo? Maaring may puhunan sila, gusto rin naman nila na mag-venture, maaring hindi sa ganitong klase ng business. Ano ba yung pwede mong ma-share doon sa mga nanonood, nakikinig sa atin na nagpaplano rin na magnegosyo, maaring tumatiming lang sila? Ano ba yung magandang maiiwan mong payo sa kanila? Opo, kung mayroon na kayong plano po, ang next thing na kailangan natin gawin, action ka agad. Kasi action na kaagad. Opo, kasi hindi mo na kailangan ng perfect timing, ng right timing. Kailangan kung may plano ka, i-action mo na, gawin mo na. Along the way, may mga glitches yan, maraming mga problemang darating. At least inaaral mo na, adjust ka lang ng adjust, adapt ka lang ng adapt, hanggang makuha mo na yung tamang And hindi pa rin talaga doon natatapos. Alam mo ba, ang pagiging entrepreneur, talagang laging may mga challenges yan. Dapat yakapin mo na yan kung gusto mong pumunta sa isang negosyo. Ang galing, kasi hindi pwedeng laging smooth sailing Wala Along the way, meron ka mga may-encounter na pwede. So, isa rin siguro is yung lakas ng loob, Sir Mike. Nakita ko yun sa iyo na, 'di ba? At first, mahirap talaga. Dahil, 'di ba, sabi mo nga. Sa una po mahirap, Sir Tony. Habang tumatagal, pahirap na ng pahirap. Hindi, joke lang po. Pahirapan na. Isipin mo kung dun sa first try mo ay sumuko ka na. So, wala sigurong Clineco tayo ngayon. Totoo naman po. Totoo po. So, isa yun sa mga dapat taglayin din na be ready for any eventuality na pwede ninyong ma-encounter along the way. I agree, sir. Oo. Kasi kung susuko kayo, kasi yung iba,
nabigo, nag-venture, maaring nagbukas ng isang maliit na negosyo, hindi pinalad, wala na, sumuko na. Hindi po, keep on trying dahil baka hindi lang ho yun yung negosyo or trabaho na para sa inyo. Paano kung kayo huminto na para bang, hindi ata para sa akin yung negosyo. Maaring hindi lang ho yun yung magpi-fit po sa inyo. Kasi nga, sinasabi Sir Mike, I don't know kung ikaw rin ay naniniwala na dapat love mo yung ginagawa mo. Nako, number one po yun. Dapat mahal na mahal mo yung trabaho mo. Para hindi ka mapagod. Kasi kung nakatingin ka lang sa kita, pera, although kailangan natin yun at para ma-sustain ang negosyo, pero kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Kasi pagka mahal mo yung trabaho mo, magre-reflect yun sa customer. Lalo magtitiwala sa iyo to. Yung client na to, ay mahal niya yung trabaho niya. Hindi ako pinababayaan. Tama. Yan po. Yun ho yung mga qualities na dapat meron. Kaya nga gusto ko yung sinabi mo na hindi lang yung kalidad ng produkto na pinakikilala mo ang importante. Maging yung mga taong gumagalaw ay napakahalaga din dahil sila nga yung sila nga yung isa sa mga katulong mo to promote more yung mga produkto. So ngayon, usong-uso na yung mga online selling. Pwede rin ba via online, halimbawa, yung kanilang gagawing pag-order dito sa mga pinakilala nating produkto, Sir Mike? Sir Tony, dito sa Clineco Products, yes po. Meron tayong tinatawag na online store. Meron tayong via Paynamics, web store namin yon na andun lahat yung aming mga products. Yung products namin mabibili sa Lazada, Shopee. Meron din kaming clineco.com/shop. Doon naman sa pag magbo-book sila ng cleaning sa pwede din po silang mag-book online. Meron kaming Facebook page, sa Instagram. So lahat nakikita ko yung halaga ng technology. Swerte nga po yung mga nag-entrepreneur ngayon, mga kabataan kasi noon kami wala po, landline lang. Tatawagan mo everyday. At saka personalin mo yung target mo. Oo. Ngayon mabilis. Ngayon, because of the social media, yung teknolohiya na meron tayo ngayon, kumbaga, naipopromote mo, naipakikilala mo, napapadali yung transaction instead na magsiset ka ng schedule para mag-meeting kayo. Ngayon, via online, TikTok, via Zoom, pwede na kayong mag-discuss ng inyong negosyo. At buong mundo, sir. Buong mundo. Hindi lang yung sa Pilipinas. Kaya nga. So, kumbaga, marami pang aasahan ng ating mga kababayan, especially yung mga na-try na yung mga produkto ng Clineco. So, ano pa ba yung mga iniisip mo na maidagdag maliban dito sa mga ipinakilala natin na mga produkto, Sir Mike? Meron ka pa bang mga iniisip na one of these days, eto naman, magkukomplement pa rin dito sa cleaning na sentro ng Clineco? Ongoing na po yung aming mga idea pero hindi pa po namin pwedeng i-reveal for now. Kung kami po ay bibigyan mo ng pagkakataon, Sir Tony, sa sunod, ipapakita po namin sa inyo. Maybe next year, mayroon tayong magandang produkto. Additional na produkto. Kasi yun naman yung kailangan, Sir Mike, na hindi ka dapat huminto na, meron na kami nito, bumibenta na ito, kumikita na kami dito. Hindi po. Kumbaga, continuous po yung sabi nga learnings na kailangan, yung pag-develop ng produkto. Kasi gusto ko yung sinabi mo na maybe for now hindi na ganun kataas ang demand sa alcohol. So meron kang pwedeng i-introduce na kailangan pa rin ng mga tao na walang sa anumang panahon. So something like that. Tama kasi po. kung ikaw ay hihinto na halimbawa at makukontento ka na, hindi, mabenta na, bestseller na yung aming carpet shampoo, yung aming yung aming vacuum cleaner, kilala na, mabenta na, hindi po. Kumbaga, patuloy yung innovation na makakatulong sa produkto. So again, Sir Mike, bago natin tapusin yung ating episode today, ano ba yung mga anyayahan mo ulit yung ating mga kababayan na subukan ang inyong mga produkto, especially yung mga ngayon lang nila na-discover na meron palang mga services ang Clineco na pwede. Sige, nasa yung pagkakataon na Sir Mike.
Sa mga kababayan po natin, kami po ay nag-aalok ng pwede po kayo mag-franchise ng Clineco Cleaning Services. Kung wala pa kami na franchise sa location nyo po at gusto nyo po yung brand ng Clineco na kasama na doon ang training, lahat, uniform. So pwede po 'yun, number 1. Number 2, kung gusto nyo naman po magpalinis lang ng bahay ninyo, office po ninyo, ng car ninyo, tawagan nyo lang po ang aming contact number na nabanggit ko po kanina at ang aming Facebook page na Clineco at Instagram. Sa mga kababayan naman natin na gustong magtayo din ng negosyo para dito sa pamilya nila, pwede kayo mag-franchise, bumili ng mga mag-reseller, gawin yung reseller yung pamilya nyo dito para may hanap buhay. Yes. Or pwede rin silang mag-ahente ng vacuum cleaner. So, paano yun? Iti-training namin. Kontakin niya lang din po kami sa number namin. Yun po. At kami rin po, sir, ay nagpapasalamat sa mga walang sawang pagtangkilik sa aming brand, Clineco. Actually po, 20 years na po ako sa cleaning industry. And I'm very happy po na yung feedback ng client na sila ay napapagaan ng trabaho. And shout out din po sa lahat ng aming mga business partner nationwide, sa mga employee po namin na walang sawang magtsatsaga talaga sa init ngayon ng panahon, yung hirap mag-cleaning. Kasi ako po mismo, nag-cleaning kami ni Andrea. Alam namin yung hirap ng paglilinis po sa office namin. Salamat sa patuloy na pagtitiwala sa ating mission at saka vision ng Clineco. Ayun. Well said, Sir Mike. Kasi ang bentahe ni Sir Mike, pinagdaanan ho niya yun. Hindi ho siya yung nandyan lang on top na nagdidikta. Kumbaga, ano man ho yung kumbaga services na ino-offer, dinaanan ho niya yan. Kumbaga, alam niya ho yun. Alam niya yung pros and cons, alam niya kung paano. So, yun ho yung isa sa mga bentahe. So, hopefully, kami ho minsan pa sa araw na ito ng Wednesday ay nakatulong at sana ho na-inspire namin kayo sa kwento ho ng ating special na panauhin po ngayong hapon. Ayan. Sana ho doon sa ating mga kababayan na nag-iisip din ho na mag-negosyo, ayan gawin ho nating inspirasyon yung mga kwentong naririnig ho ninyo dito ho sa ating Patok program. And for today, isa na naman hong kwento na puno ng inspirasyon at pagpupursige ang amin pong ibinahagi sa inyo, ang kwento nga po ni Sir Mike Games. Siya po ang CEO and at the same time owner ng Clineco. Executive cleaner, sir. Hinabol ko lang. Chief Executive Cleaner. Ako po si Tony Cuevas at sangalan po ng ating kapartner na si Eileen Navarro. Lagi po kayong tumutok dito sa iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod po ng mga kilalang brand, produkto o kumpanya. Kaya naman kung meron po kayong kwento na alam nyong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay huwag itago, kundi dapat ito'y ibahagi. Ipatok na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat, Pastor. Maraming salamat po sa pagkakataon na maging instrumento po para makatulong, hindi lang ho doon sa mga nais magnegosyo, kung hindi doon din po sa mga taong nasa larangan na ng negosyo para maipakilala pa ang kanilang mga produkto. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Ang programang ito